Ano ang mangyayari pag nahulog ang isang coin mula sa pinakamataas na building sa buong mundo? Sa wakas at nakabakasyon ka na rin. Nasa Dubai ka at humahanga sa kakaibang ganda nito. Maya-maya pa, dumating na kayo sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na building sa mundo. Sinabihan ka ng kasama mo na pipicturean ka niya sa labas pero ayaw mo. Nagtataka siya. Bakit? Iisa lang ang iniisip mo. Paano kung may mahulog na barya mula sa itaas ng building at tumama sa iyo? May ilang naniniwala na kapag may hinulog kang coin mula sa isang skyscraper, pwede itong makapatay ng tao na nasa ibaba. Pero ang tanong, totoo nga ba ito? Gaano nga ba kadelikado ang isang coin na ihuhulog mula sa pinakatuktok ng isang skyscraper? Tara, pag-usapan natin. Matagal na ang teoryang ito. Sa katunayan, noong March 31, 1931, noong nabuo ang Empire State Building sa New York, isa sa naging usap-usapan ng mga tao ay kung may ihuhulog kang coin mula sa tuktok, mapapatay nito kung sino man ang tamaan sa baba. Sa mga panahong iyon, ito pa ang pinakamataas na building sa mundo. Sabi pa ng iba, dahil sa taas ng building, mag-aasta na parang bala ng baril ang coin. Ito ay dahil naniniwala ang ilan na habang bumabiyahe ang coin pababa, bumibilis ito ng bumibilis hanggang sa kaya na nitong tumagos sa katawan ng tao. May tinatawag tayong terminal velocity. Ang terminal velocity ay ang maximum na bilis na pwedeng makuha ng isang bagay na nahuhulog. Nangyayari ito kapag nagpapantay na ang drag force ng isang bagay sa gravity force na nagdadala nito pababa. Sa madaling salita, may limit ang pwedeng abutin na bilis ng mga nahuhulog na bagay at hindi ito tumataas habang tumatagal. Kaya naman, hindi na nakakaepekto kung gaano kataas mo ihuhulog ang coin. Kung sa Empire State Building ba na may taas na 380 meters o sa Burj Khalifa na 828 meters. Basta't lalagpas lang ng 15 meters ang taas na ito, wala nang pinagkaiba sa bilis ng coin. Isa pang rason kung bakit hindi ito ganoon kabilis ay dahil sa korte ng coin. Ang isang coin ay isang flat, magaan at metal na disc, kaya habang nasa hangin ito, gumagalaw at umiikot pa ito, na siyang nagpapalakas ng drag nito. Sa madaling salita, ang coin ay hindi aerodynamic dahil hindi nito kayang bumiyahe sa hangin ng mabilis. Sa katunayan, dahil sa korte ng coin, may gumawa ng isang experiment na nagpapatunay na may dalawa itong terminal velocity. Ang bilis nito kapag ang gilid ang nakaharap sa baba o ang mukha ng coin. Upang mapatunayan ito, gumawa ang grupo ng isang custom wind tunnel. Ang nagawa nila ay isang transparent na tube na may mga butas upang may lalabasan ang hangin. May hangin naman na ibubuga sa taas at baba ng tube at doon nalaman na talagang dalawa ang terminal velocity nito nang gumalaw ito pataas at pababa at hindi umabot sa lupa. Pero ang pinakamalaking rason kung bakit ganito lang ang bilis ng isang coin ay dahil sa air resistance. Ito rin ang rason kung bakit may terminal velocity ang mga bagay na nahuhulog at kung bakit may epekto ang korte ng bagay o kung aerodynamic ba ito o hindi. Subalit maliban sa rasong ito, kailangan mo ring i-consider kung ano ang weather noong hinulog mo ang coin. Siyempre, posibleng may hangin na bigla-biglang hahagip sa coin habang nahuhulog na matatangay pa ito pabalik sa itaas. Kapag may malakas na hangin na bumangga sa building, mapipilitan itong gumalaw pataas pagkatapos ng impact. Ito ang rason kung bakit may mga coins pang nasasabit sa ledge ng building. Ngayong alam na natin, paano kung ibahin natin ang mga variables sa experiment na ito? Kung hindi aerodynamic ang coin, paano kung ibang bagay na lang ang ihuhulog mo? Yung mas makakabiyahe ng mabilis sa hangin dahil hindi ganoon kalaki ang drag nito. Isang halimbawa nito ay tuwing may hailstorm. Ito ay isang kakaibang ulan kung saan ang nahuhulog ay maliliit na ice imbes na tubig. Di hamak na mas delikado ito kumpara sa isang coin at may ebidensya na dyan. Ayon sa datos, taon-taon may mahigit kumulang 200 tao ang nasusugatan o nai-injury dahil sa hailstorm. Sa katunayan, mula sa taong 2000, umabot na sa 4 na tao ang casualty ng hailstorm. Ang pagkakaiba nito sa coin ay dahil mas malaki ang hailstone at mas mabigat. Dahil dito, mas mabilis ang pagbagsak nito at mas malaki ang impact sa katawan dahil sa mas malakas na kinetic energy. Paano kung ballpen ang ihuhulog? Mas delikado ba? Siyempre, mas delikado talaga ang ballpen kaysa sa isang coin. Unang-una, mas mabigat ito kaya mas magiging malakas ang impact sa nasa baba. Pero siyempre, mas maganda din ang korte nito pagdating sa aerodynamics at mas delikado din dahil sa matalas na tip. Isang grupo sa US ang gumawa ng experiment na ito kung saan naghulog sila ng mga ballpen mula sa isang helicopter.
upang makita kung ano ang magiging epekto ng ballpen. Naglagay sila ng ballistic gel dummy para sa experiment. Kung totoong delikado ang ballpen, kaya nitong tumagos sa dummy. May ilang beses na tinamaan ng ballpen ang ballistic gel dummy pero hindi ito tumagos at tumalbog lamang. Sinabi rin ng isa sa grupo na kung totoong delikado ito, dapat ay kahit na bumagsak ito sa lupa ay tatagos ito. Pero hindi ito ang nangyari. Kaya naman, ang ballpen na ihuhulog mula sa skyscraper o sa helicopter ay mas delikado kaysa sa paghulog ng coin, pero hindi pa rin ito kayang tumagos sa katawan ng isang tao. Kung ang konsepto ay parang mag-aastang bala ang isang bagay na ihuhulog mula sa taas, paano kung isang bala talaga ng baril ang ihuhulog mo? Para mo na rin bang pinutok ito pababa? Ang bala ng baril ay nakadisenyo na mas mabilis na bumiyahe sa hangin pagkatapos itong iputok. Ang bullet ay mula sa French word na bola. Ito ang rason kung bakit korteng bola ang mga unang bala ng baril. Pero di nagtagal, nagdisenyo pa sila ng korte na mas may maliit pang drag coefficient upang mas mabilis pa ito. At dito na naimbento ang korte ng bala na kilala natin ngayon. Kung may 0.5 drag coefficient ang mga sinaunang bala, ang mga bala ngayon ay may 0.1 hanggang 0.3 lamang na drag coefficient. Wala pang sumubok na ihulog ang bala mula sa mataas na lugar, pero naniniwala ang mga eksperto na katulad lang ang epekto nito sa pagbaril sa hangin. Kung ipuputok mo ang iyong baril sa itaas na may straight vertical angle na 90 degrees, aabot ito ng 3,000 meters sa itaas bago ito bumagsak pababa. At pag nangyari ito, hindi na magiging kasing bilis ang velocity ng bala pababa dahil na din sa air resistance. Sa katunayan, posible pa nga na pag pababa na ang bala, bababa na ito ng pahiga dahil sa hangin. Ibang istorya naman kung ipuputok mo ito sa isang slanted na angle. Di hamak na mas delikado ito at maraming cases niyan sa buong mundo, lalo na kapag bagong taon at nagpapaputok ang mga tao upang mag-celebrate. Talaga masyadong malakas ang air resistance kahit ano pa ang ibagsak mo. Bumalik tayo sa coin at sa pagkakataong ito, paano kung kunin natin ang air resistance? Ano ang mangyayari? Hindi naman ito mangyayari sa totoong buhay, pero paano kung ilalagay natin ang Empire State Building sa isang malaking vacuum kung saan walang hangin na makakapasok? Pag hinulog mo ba ang coin doon, magiging lethal na ito? Ayon sa ilang eksperto, kung walang air resistance, aabot sa bilis na 320 km per hour o 200 miles per hour ang bilis ng pagkahulog ng coin dahil wala ng drag na pipigil dito. Gayunpaman, hindi pa rin ito kayang pumatay ng tao sa baba. Posibleng makasugat o maka-injury pero hanggang doon lang. Kaya naman, sa susunod na nasa harap ka ng mataas na building, huwag ka nang matatakot magpa-picture. Kahit may mahulog pa na coin mula sa pinakatuktok, hindi ka magtatamo ng major injury at lalong hindi ito nakamamatay. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.